Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Cebu. Ang Cebu ba ay Gwen Garcia Country? Teritoryo talaga ito ng mga Garcia. Optic Politics nga post 1 hour ago, sabi niya, ano ang masasabi ng taga Cebu? Isinare ni Optic Politics ang post ng The Freeman. Sabi ng Freeman, look, large tarpaulins bearing messages of support to embattled Cebu Governor Gwendolyn Garcia are seen hanging on the skywalk in Barangay Mabolo, Cebu City as of this morning. So, yan po, mga tarpaulin. Gwen Garcia, Cebu is Garcia Country. So ito sa lugar, Barangay Mabolo, Cebu City. So kumusta sa ibang lugar? Marami bang ganito? Ito pa lang ang ating pan. So pakinggan natin ang basahin natin ang comment kasi tinatanong taga Cebu. Agree ba kayo na Garcia Country ang Cebu Province? Okay. Sabi ni Sharon Rose de Serra, no more Garcia. It's only Cebu Country. Ayan. Ay Deriel, sabi, scattered in many places in Cebu. Marami pala. Hindi lang dito sa Cebu City. Silara Gahimo Ani, self-entitlement to the highest level, medyo bagara. Okay to kung mga tao ang naggawa, pwede. Kailan kung ganyan, no? Halos pare-parehas ang size, pare-parehas ang font, parehas ang pagkagawa, iisa lang talagang gumawa. Nets, plots. Lay, ayaw na lay. Butan man ka lay. Naog na taon. Tinatawag nilang lay o lalay si Governor Garcia. JP San Jose Sanres, sariling bansa pala nila yan. John Mabulay, susubukan kong maisalba pa dahil mukhang nanganganib ang kalagayan ng kanilang gobernadora. Tuwing eleksyon lang naman talaga nakakaganti ang mga mamamayan sa abusadong politiko. Inday Abando, nako, pinalaki talaga para makita ng mga tao na inaapi siya. Si Buenos, huwag tayo malinlang sa mga taong ito. So, taga Cebu ito. Matagal na panahon tayo ginagamit ng mga walang hiya. Ayaw na umalis sa pwesto dahil halos lahat ng pera ng bayan nasa bulsa nila. Sa Pilipinas lang na kung sino ang politiko, sila ang may pera. Dijuri Gomez Partosa, Gov Gwen, please take it out. Cebu is for the Cebuanos. You are a public servant, not a superstar icon. You serve the people of Cebu, not the other way around. Agree ko ito. Public service is a public trust. Pag naging public servant ka, parang katulad ba noon ni President Magsaysay? Yun ang tunay na public service para sa akin. Napakasimpleng tao ang President. Yung mga nababasa ko kasi hindi pa ako naipanganak. Panahon ni President Ramon Magsaysay. He is a man of the masses. Yung nabasa kong kwento, presidente na siya. Kailan noon, wala pang masyadong TV o radyo, wala radyo lang siguro. Sa isang liblib na lugar sa somewhere in Central Luzon, liblib biglang may dumating na tao, lalaki, nag-iisa, nakasombrero lang, katsinelas. Tapos doon, nagtatanong siya sa mga tao, ano ba ang kailangan nyo dito? So ang mga tao, nabigla.
sa pagdating ng bisita nila na nagtatanong, sinabi lang din, tignan mo, kalsada, wala kaming kalsada, wala kaming paaralan, wala kaming patubig, walang kuryente, halos zero government services. So yung tao daw, nagalista lang, nagalista. Mamaya, nung matapos na yung pagtatanong ng tao, umalis na yung tao. The following day, nabigla ang mga tao sa lugar na yun. Dumating mga makinaryas kung ano yung sinabi nila sa tao na yun, na inilista ng tao, sinimulan ng ginawa. Sino yung tao na yun? Yun na pala si President Ramon Magsaysay. Ganun po ang public service panahon niya. Kaya yung corruption, halos walang corruption panahon ni President Ramon Magsaysay. May nabasa ko puros mga article lang na I believe it so. Kapatid ng presidente, nasa Puro Point, San Fernando, La Union, Air Force Base pa yun nung una. So yung piloto ng Philippine Air Force, nalaman niya nandun ang kapatid ng presidente. So sabi ng piloto, "Sir, pabalik na ako ng Manila, wala akong ibang sakay. Pwede na kayong sumakay." O, siyempre, kapatid siya ng presidente, sumakay. Karating sa Manila. Nalaman ng Pangulong Magsaysay, nagalit. Tinawag niya sa kanyang opisina ang treasurer ng Pilipinas. Tinawag niya yung piloto, tinawag niya yung kapatid niya. Sabi ng Pangulo, "For official use only lang ang eroplano na yan. Bakit mo pinasakay ang kapatid ko? Hindi man siya opisyal ng gobyerno." So, nabigla ang piloto. Kasi, tama, for official use only. Hindi connected sa gobyerno ang kapatid niya. Bakit mo pinasakay? "Sir, kapatid mo." "No! Hindi dahil kapatid ko makasakay siya." So, sabi niya sa tresurera ng Pilipinas, "I-compute mo ang pasahe ng eroplano mula San Fernando, La Union to Manila. I-deduct mo sa sweldo ko." Hindi pwede yan. Ganun po ang public service panahon ni Magsaysay. Ngayon, ano ang public service? Bahala na kayo. Ang mga politiko, as if kanila ang pera, yung hawak nilang pera, parang kanila. Hindi nila alam, pera ng taong bayan yan. So Cebu is Garcia's country? I don't think so. Cebu is Cebu. Walang... Anyway, bahala na kayo, taga Cebu. Anong gagawin nyo? Patunayan nyo. Kung Cebu is Garcia's country, botohan nyo siya. But kung hindi, nasa inyo na ang kamay nyo. May 12, yun na. Democracy is for the people, by the people, and by... basta ganun ang democracy. The power is in you. Lalo na sa inyong balota. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating programa o channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na pod ni ang balay nga among nakita nga nagkinahanglan og tabang. Ayo. Maayong buntag. Mayo. Dahil mo sa akong balay nga malabos na. Og karon niya manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka namo og lansang pako plinsin kay pila naman ka tuig imong balaya. Kuno ni sobrang ni duwa. Na nani ko karon pero manguha na ko og kahoy karon kay salamat ko kay
naamo ni napulo katuig nana. Sobrado napulo ka tuig na nimong balay. Oh, nani gid siya pero at least nga salamat ko sa Ginoo nga naamo nana nga nag-alay og mga problema. Bisag inani karon, pasalamat ko kay namo. Mm. Nana. Pasalamat ko kay namo. Nga pasalamat sa mga nagtanaw sa video nga inana. Nana. Wala na guys. Salamat.